Let us open our Bible on Psalms 32, verse 8. Praise the Lord. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Yes. Ito po ay tanda lamang na tayo ay sa Diyos. We are of God. Sinabi dito, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Naalaala nyo yung technology ngayon? Na may mga residences ngayon na pag umaalis yung mama at papa, naiwan lang yung katulong o kaya mga anak. Merong technology ngayon na maglagay sila ng CCTV sa bahay. Nakakonect sa cellphone nila. Kahit malayo yung mama at papa, nakikita nila yung kilos ng mga anak nila. Kung meron mang maliliit, nakikita nila yung gawa ng mga katulong, kung ano ang ginagawa, kung iniingatan ba ang anak nila o minamaltrato. O kaya, pwede silang magbigay ng guidance o instruction doon sa bahay na wala sila. Napaka-importante yan. Kasi gusto ng mga magulang ingatan ang pamamahay niya. So, ganun din sa ating buhay na Diyos. Ito ay isa lang tanda na we belong to God. We are His people. And we are no longer of our own. Hindi na tayo sa sarili natin, kundi tayo lahat sa Diyos. So, tayo ay laging tinitingnan ng Diyos. At ginagabayan niya tayo sa daan na dapat nating tatahakin. Siya yung nag-guide sa atin. So, ang nakapag-connect sa atin doon sa Diyos sa langit, bagamat napakalayo ng Diyos, napakalayo ng lupa, ang ating pananampalataya sa Kanya. Ito yung nag-connect sa Diyos. Upang sa ganun, matanggap natin yung Kanyang guidance, para matanggap natin yung Kanyang instructions. Kasi kung wala tayong pananampalataya dyan sa ating Panginoong Diyos, as if we are disconnected from God, wala tayong connection sa Diyos. Ang nakakonect sa atin, yung kaaway ng Diyos, yung diablo. Siya yung nagmamanipulate sa isip natin, siya yung nagmamanipulate sa lakad natin sa sanglibutang ito. Kaya, napaka-importante yung ating relasyon sa Diyos, yung ating pananampalataya sa Diyos, na wala itong tinatawag na pag-alinlangan, wala itong tinatawag na paputol-putol. Kailangan ito yung tinatawag na continuous, connected with Him, at siya naman na tumatapon sa atin ng instructions, ng guidance. Tayo naman, kinakailangan maging tayo, receptive. Pag sinabing receptive, tumatanggap. At tayo ay sumusunod. Para sa ganon, yung will niya ang matupad sa buhay natin sa sanglibutang ito, at yung pleasure niya ang siyang masunod sa buhay natin sa sanglibutang ito. At ang Diyos, napakalawak, napakalalim ng Kanyang pamamaraan at ng Kanyang pag-iisip. Mas malayo sa ating sarili. Kaya masarap, matamis na tumanggap ng guidance, instructions mula sa Diyos, mula sa langit, dito sa atin sa lupa. Dahil we are well guided, we are well protected, we are well being kept
o iniingatan tayo ng ating Panginoong Diyos. So, ano ngayon ang gagawin ng Diyos sa buhay natin? Na habang tayo ay minamasdan niya, i-guide niya tayo, nagbigay siya. Kahit naman ang kanyang commandments na sadya niyang isinulat sa libro. All scripture is given by inspiration of God. And this is not being written by any private interpretation, but by the holy men of God. They were led by the Holy Spirit para sa ganon, yung mula sa langit dito sa lupa, mabigay niya yung kanyang guidance sa buhay natin. Kaya sinabi dyan, blessed is he that readeth, blessed is he that heareth, and blessed is he that keepeth. Yun na yung guidance na binibigay ng Diyos sa buhay natin. Basahin natin ang Proverbs 3 verse 1. Praise the Lord. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Yes. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Pasalamat tayo na available yung guidance niya sa buhay natin. Nandito yung banal na salita that we have to meditate day and night. Nandito yung banal na salita as we pray to our Lord Jesus Christ. He will guide us. He will talk to us through the Holy Scripture. At maliban sa faith natin sa Diyos that connects Him, ang pinaka-essence na tayo ay mabigyan niya ng direction at guidance at napapasunod tayo, walang iba, yung takot sa Diyos. Praise the Lord. Anything, tulad niyan yung sasakyan, merong tinatawag dyan na alternator. Yung alternator, yan yung magcha-charge sa battery. Sa loob niyan, meron niyang brass, kung tawagin, na nakadikit doon sa copper. Yung copper na yan, bilog. Pag ikot niyan, yung brass nakadikit. Bakit nakadikit yung brass doon? Yun yung sender ng charge. Pag yung brass na yan ay maiksi na, hindi na makadikit, hindi na yan lost contact na yan, hindi na yan magcha-charge. Or, yung tinatawag na copper, pag marumi yan, hindi nalihaan, nag-compose ng chemical reaction na parang hindi na siya makintab, lost contact din yan. So, ganun din sa buhay natin sa spiritual. Pag may takot ka sa Diyos, madali kang mapasunod. Yung contact ba, galing sa langit, pag-send niya ng direction, pag-send niya ng guidance, mapapasunod ka kaagad. Kasi ang takot sa Diyos, malinis. Praise the Lord. The fear of the Lord is clean. So yung contact mula sa Diyos sa ating utak, sa ating puso, sa ating buhay, naka-touch yan, naka-attach yan. So napapasunod tayo. Parang remote control na laruan. May antena yung sasakyan na laruan. May antena din yung remote control. Hindi mo makikita yung wire na nakakonect. Pero dahil sa signal, nagkakaroon sila ng connection because they have this same frequency. Yung mic, walang wire. Pero merong module dyan na naka-on.
Meron siyang frequency. Meron din itong frequency or channel or whatever. Same yan. Kaya natatransmit yung boses ko kahit wireless. Doon sa module, itatapon niya dyan sa sound system, ilabas sa speaker. So anong meron dito? Battery. May power yan. So yung faith natin sa Diyos, huwag natin i-discharge. Praise the Lord. Yung faith natin, lagi nating i-charge by the Word of God. Hearing and hearing the Word of God, faith charge or increase it. Yun namang battery, kailangan malinis. Kasi pag pasak mo yan sa microphone, dalawang battery yan, meron niyang positive at saka negative. Pag merong dumi dyan sa dulo, kahit idikit mo yan, wala yang tinatawag na malinis na dulo. Hindi yan magko-connect. So yung fear of God, yun yung naglilinis sa atin para smooth yung connection ng Diyos sa atin at napapasunod tayo dyan sa Diyos. Kaya tayo, magpaturo tayo. Itong fear of God, tinuturo ito. Praise the Lord. Tinuturo ito sa atin paano ba matakot sa Diyos. Basahin natin yan. Psalms 34:11. Praise the Lord. Come ye children, hearken unto me. I will teach you the fear of the Lord. Yan. Come, ye children, hearken unto me. I will teach you the fear of the Lord. Ano ba itong come? Invitation. Mga anak, makinig kayo sa akin. Saan ba itong invitation na ito na pupuntahan natin na doon nagsasalita ang Diyos? Di ba sa church? The Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence before Him because God will talk. God will speak and His children must listen. So yung invitation ng Diyos, come. Ye children, hearken unto me. Makinig kayo sa akin, I will talk to you. Hearken unto me, I will speak before you. And I will teach you the fear of the Lord. So napaka-importante ang fear of the Lord. Dati, in the first place, we don't have faith diyan sa Diyos kasi wala tayong Word of God na enough sa buhay natin. Wala tayong faith. So wala tayong connection sa Diyos. Meron nakakonect sa atin na ibang espirito. Yun yung masamang espirito. Kaya noon, araw-araw tayong gumagawa ng mali. Araw-araw tayong gumagawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos kasi nakakonekta tayo doon sa makasalanan, si Taning. So dumating sa atin yung gospel ng ating Panginoong Diyos, natuto tayong magsisi, na-detach tayo sa kapangyarihan ng deception ni Satanas, na-reconnect tayo sa katotohanan ng Diyos, sa Creator natin, na totoong umiibig sa atin. So nung na-reconnect tayo dyan sa Diyos, na-in love tayo sa Diyos. So nakikinig na tayo sa Kanya. Ito na yung pagsasamba natin, tinuturuan tayo paano matakot sa Diyos. Because the fear of the Lord is clean, enduring forever. Kaya tayong ihatid hanggang sa kamatayan na hindi tayo nadidetach sa connection, sa instruction sa Diyos. Praise the Lord. Isa magkita kami sa classmate ko. Magtingin siya sa akin para akong dalaga na tinitingnan ng lalaking umiibig sa akin. Ang ibig kong sabihin, hindi yung last na hindi. Kundi para siyang na-amaze sa takbo ng buhay ko. Hindi siya makapaniwala. So tayo lahat mga anak ng Diyos, if you want your life amazing, if you want your life
blessed, matakot ka sa Diyos. Kaya kang i-guide ng Diyos sa direksyon na gusto niyang papuntahan. Gagawin mo. Pagpag-guide ka lang. Hindi man ito instant, hindi man ito bigla. Gradual man ito, pero meron kang patutunguhan. Tingnan mo yung mga children of God dito sa Bible na may takot sa Diyos. Akala mo, panimulain nila mga katulong, mga shepherd boy, mga panimulain nila, mga maliliit lang masyado na mga gawain sa isang hari. Pero habang mitakot sila sa Diyos, nagagabayan sila ng Diyos, nagagawa nila yung instruction ng Diyos, meron silang patunguhan. Meron silang direksyon sa buhay nila. May purpose yung buhay nila. And that purpose is not in themselves, hindi sa loob nila. But the purpose is from heaven. Kaya nilang na-perform yung purpose ng Diyos sa lupa na ang hari mapaniwala sa totoong Diyos. Gumawa ang Diyos ng hindi kayang gawin ng ibang Diyos. Yung tao na ilagay sa apoy hindi masusunog. Yung tao na ipakain sa leon na gutom, hindi na nakagat. So, ganoon din sa buhay natin. Praise the Lord. Kung ano yung purpose ng Diyos sa pagliligtas, alam mo, wala naman ibang purpose ng Diyos eh. Pagliligtas ng kaluluwa ng mga tao to cause them to believe God. Maraming matitigas ang mga puso, maraming mga impluwensyadong mga tao na mga pagano, maraming impluwensyado na mga tao na mga idolaters, maraming impluwensyado na mga tao na mga ancestors na iba ang paniwala. Hindi mo basta-basta yan ma-bend yung kanilang nakaugat na paniniwala, except God will do the miracle. Siyempre, connected ang tao. Pag may takot sa Diyos, nakakonect ka sa Diyos, gagawin kang instrumento ng Diyos. Kaya, masarap maging instrumento ng Diyos. Praise the Lord. Napakadakila ng ating Panginoong Diyos. Kaya, ganun. Sa atin, receive lang tayo ng instruction. Receive ka lang. Itong trabaho ng mic, receive lang ito ng receive. Hindi ito nagre-resist. Pag anong sinabi ko dito, yun din talaga ang sabihin niya. Kung anong volume ng boses ko, yun din ang volume niya. Kung hinaan ko yung boses ko, yun din ang hina niya. Sunod lang. Receiver lang tayo. Praise the Lord. Yun ang gusto ng Diyos. Receive lang tayo ng receive. Basahin natin. Proverbs 8:10 hanggang 11. Praise the Lord. Receive my instruction and not silver, and knowledge rather than choice gold. For wisdom is better than rubies, and all the things that may be desired are not to be compared to it. Yan. Receive. Ano i-receive natin? Instruction. Not silver. Receive knowledge rather than choice gold. Receive wisdom, which is better than rubies. And all the things that may be desired are not to be compared to it. Why? Sino ang nagbibigay ng instruction? Sino ang nagbibigay ng knowledge? Sino ang nagbibigay ng wisdom? God, the Creator, the Holy One, the Righteous One, the Eternal One, the King of Kings, the Lord of Lords. He is giving us eternal
benefits, eternal things. Kasi yung silver at saka gold, kaya niyang bulagin ang tao. Kaya niyang i-detach ang tao from God. Ililigaw ka ba? So maging snare yan, maging bitag yan, maging ano yan siya, litag, kumbaga pa. Eh, paano yan, Pastor Chit? We need material na sa mundo pa tayo. Di ba sinabi na yan ng Diyos? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things that you need just will be added. God said, I can do it for you. I can handle for you, but in mine own way. Praise the Lord. Do not do your own way. Maghintay kayo. Darating yan sa inyo. In His time, not in our time. Tingnan mo yung mga fulfillment sa revelation ni Jesus Christ. Because revelations that is from heaven. Pag-ask natin kay Jesus, Lord, give us lot. Ang binigay niya, land. Praise the Lord. Tapos, nag-ask tayo ng vehicle na naginip yung Marvel, si Sister Nining Tan. Naalala ko pa yan. Bridget, binigyan ka raw ni Jesus ng high ace. But it took years. Praise the Lord. But dumating. For the vision is for the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it. It will surely come. It will not tarry. But in His time. Praise the Lord. Sa time niya, siya yung gagawa ng kanyang pamamaraan. Ang daming mga pangitain pinakita si Lord Jesus Christ. But this is not like a magic. This is not like instant noodle. But in His time, He will make all things beautiful. Meron niyang may proseso lahat yan. You have to be patient. You have to wait. Ganun. Mangyayari. But sa paghihintay natin, hindi tayo nakahang na wala tayong sustaining strength, power mula sa langit. Susustain niya tayo. Hindi mo ma-feel yung kawalan mo. God will sustain us. Praise the Lord. And God will increase us. Kaya ang gusto ng ating Panginoong Diyos, maliban sa faith that connects to God, maliban sa fear of God which is clean, that will keep our being receptive. Pag may takot ka sa Diyos, receptive ka, madali kang makasagap ng signal sa Diyos sa langit, dali kang bigyan ng instruction at guidance. At maliban yan, meron pang isa, yung meekness. Isa yan na quality na hinahanap ng Diyos na gusto niyang makita sa ninuman sa atin. Bakit? Basahin natin yan. Psalms 25:9 hanggang 10. Praise the Lord. The meek will He guide in judgment, and the meek will He teach His way. All the paths of the Lord are mercy and truth unto such as keep His covenant and His testimonies. Yan, meek. Alam mo yung meek? Pag sinabing meek, hindi yan nagre-resist
sa instruction ng kanyang superior. Lalo't na sa Heavenly Father natin, lalo't na sa ating Panginoong Hesukristo. Imagine that, He paid the price for our redemption. Binayaran niya ang price ng ating redemption para mas-save lang tayo sa eternal death. Ngayon, nung niligtas niya tayo, He paid the price. Sabi niya, you are no longer of your own, but you are mine. So since you are mine, ako na ang masunod sa buhay ninyo kasi I can fix your future. I can fix your life on earth. I can fix your eternal destiny. Trust me, sabi ng Diyos. Believe me, sabi ng Diyos. I love you. I am the one who really love you. Also, kung meek ka, wala kang resistance. Anong guidance ng Diyos sa buhay mo? Sunod ng sunod ka lang. Kaya, the meek, will He guide in judgment? The meek, will He teach His way? All the paths of the Lord are mercy and truth. Unto such as keep His covenant and His testimonies. Lahat ng daan ng Diyos ay sa pamagitan ng kanyang awa at katotohanan. It is favorable. It is not falsehood. It is not deception. But it is accurate. It is faithful. It is true. Mercy, dahil hindi naman tayo karapat-dapat sa Kanya. Why we obtain this privilege? Because of His mercy. Praise the Lord. Kaya nga sabi diyan, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. You were forgiven. You were enlightened. You were redeemed. Therefore, present your bodies a living sacrifice. Don't doubt. Kaya mag-alinlangan. I-present nyo na yung buhay nyo sa Diyos, a living sacrifice. Huwag na kayong mag-resist, huwag na kayong pumalag, huwag na kayong mag-double thought. Present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Let us give the best for Him. Praise the Lord. Because if it is not of His mercy, wala tayo. Saan tayo pupulutin? Nandoon pa rin tayo sa putik ng kasalanan. Nandoon pa rin tayo sa madilim na kinabukasan. So meek, pag sabing meek, ibig sabihin yan, madaling maniwala, madaling sumunod, hindi matigas. Yan ang gusto ng Diyos. Ano pa? Proverbs 3:5 hanggang 6. Praise the Lord. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Yan. Manalig ka sa Panginoon sa buong puso. Ibig sabihin yan, pag manalig ka sa Panginoon, not half-hearted, and there is percentage of your heart who do not trust. Meron ka pang reservation. So doubt na yan. Pag-alinlangan na yan. Walang pag-alinlangan. And lean not unto thine own understanding. Huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. There is a way which seemeth right unto a man's eye, but the ends are the ways of death. Doon ka manalig. Alam mo, ang sanglibutang ito, napakaraming scammers ngayon. Grabe talaga. Oh, there was a time na yung tito ko sa Amerika, yung doktor, yun yung hiningian ko ng pabor, tito,
can I use your name? Can I use your contact number and address for my application of my US visa application? Yes. Binigay niya. Confidential yan eh. So, nakapasa ako sa ano. Isa rin yan na factor na ginamit siya ng Diyos. Siyempre, kinontak siya. Doktor siya. Citizen siya doon. Kapilido kami. Hindi kami magkalayo. Biglang nag-chat sa akin. Yung chat namin sa previous, nandoon pa. Nag-chat siya. Chito, andito ako ngayon sa Manila. Meron akong bibilhin na property. Hindi ako maka-withdraw kasi linggo talaga. Linggo ngayon. Can you deposit money? Dahil hindi ko na pwedeng pakawalan ang transaction na ito. Sayang naman ito. Sabi ko, nag-chat-chat ako sa kanya. Sabi ko, video call tayo, tito. Hindi na sumagot. Sabi ko, ano ito? Scammer ito. Ayaw mag-video call kasi makikita. Hindi yan tito ko. Kaya sinabihan ko, hoy, scammer. Nawala na siya. Praise the Lord. Ganon din si Taning. Pag manalig tayo sa ating isip, madali tayong lukuhin ng dyablo. Kasi si Taning, mas bright yan sa tao. So ngayon, pupunta tayo doon sa mas bright sa Kanya. Doon tayo sa Diyos. Praise the Lord. In all our ways, acknowledge God. Lord, I acknowledge you. Direct me in the path. Na hindi ka kayang lukuhin ng masamang espiritu. So, ngayon, ang gawin natin sa buhay natin sa sanglibutang ito, i-commit natin ang lahat sa Kanya. Ano ibig sabihin i-commit natin? Alam mo yung commit? Ibigay, i-surrender, i-trust sa Diyos. Lahat ng ating tinutungo. Basahin natin. Proverbs 16 verse 3. Praise the Lord. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Yan. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Yung bang in all our ways we acknowledge Him and He will direct us in the path. Let us commit our works unto Him and our thoughts will be established. Pag nag-commit ka dyan sa ating Panginoong Diyos, sa iyong mga gawa, para ma-establish yung isip natin, huwag kang mag-resist sa isip mo. Praise the Lord. Huwag kang gagawa ng sarili mong pamamaraan. Kaya, napakadakila ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos yung meek. Yun yung ililigtas niya sa sanglibutang ito. Because He knows that meek never resists. Hindi yan pumapalag. Hindi yan nagre-resist. Sumusunod lang siya. Basahin natin. Psalm 76:9. Praise the Lord. When God arose to judgment to save all the meek of the earth. Yes. Kaya sa buhay natin, wag na tayong maging naughty. No? Wag na. Kailangan natin lahat ng engrafted word. Yun na yung ating meditate, yun ang ating sundin ng buong puso. Yun yung wisdom natin, yun yung understanding natin sa mundong ito. Nakakonect sa heaven, nakakonect sa Diyos. At hindi tayo kaya bitagin ng masamang espiritu. Last verse, James 1:21. Praise the Lord. Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. Yan.
Wherefore lay apart. Basahin nga natin sa Tagalog ito. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuhan ang salitang itinanim na makapagligtas ng inyong mga kaluluwa. No, kailan ba itinanim yung salita ng Diyos? Habang nagsisimba tayo, nakikinig tayo sa Word of God para tayong farm lot na tinataniman. Yun. Tanggapin ninyo na may kaamuhan. Praise the Lord. At lalapit tayo dyan sa ating Panginoong Diyos. Ako hindi talaga ako nag-expect sa itong mga pinapagawa ng Diyos in my life. Kasi isa akong tao na talagang walang ano sa buhay ba? Walang kaamor-amor. Wala talagang kalibre. Kung sa baril pen, walang kalibre. Pero pag isinuko mo yung buhay mo sa ating Panginoong Diyos, you will be doing not your own, but you will be doing in His own way. At nakita nyo naman yung kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas ng mga kaluluwa, sa pagpagaling ng mga sakit, sa pag-bless ng mga kaluluwa, sa pag-guide ng mga kaluluwa. Hindi gawain ni Chito yan. Gawain ng Diyos yan. At you will be amazed. Kaya masarap sa buhay natin, make a full surrender to His will, to His purpose, and you must be meek para kaya kang i-manipulate ng Diyos sa Kanyang purpose, sa Kanyang will. Tingnan mo yung example ni Jesus Christ sa prayer niya sa Garden of Gethsemane. Not my will be done, but your will be done. Alam mo anong matter na pinag-uusapan doon sa Garden of Gethsemane? The redemption of the souls of the humanity of the entire world. Kasi kung hindi niya haharapin yung kamatayan na yan sa cross sa Kalbaryo, no one will pay the redemption of all mankind. Yung laman niya medyo nagre-resist. Lord, Father, let this cup pass from me. Palabyaw sa palampasin mo muna. Hindi ko muna ito inumin yung haharapin kong kamatayan for the redemption of all humanity. Yung flesh yun. But Lord, oh Father, not my will, but yours will be done. Surrender. Praise the Lord. Oh, tingnan mo. What redemption. What salvation. What victory over against Satan, who has the power of death, na angkin ang katagumpayan. If you believe, if you obey the example of Jesus. Kaya malaki ang ating magagawa. Praise the Lord. At hayaan natin ang Diyos kikilos sa buhay natin. Kaya I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Hayaan natin ang ng Diyos sa buhay natin. Guidance at saka direction. Basta malinis ka, may faith ka sa Diyos, kaya niyang i-transmit sa atin yung kanyang instruction. Walang magiging hadlang. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Let us all pray.